sabi niya, we need someone like you na may potential talaga. And alam ko na mas mag-grow ka dito sa amin. Nakakatuwa kasi in almost 2 years na pag-stay natin dito sa Australia, nagkaroon na tayo ng kahit pa paano maraming connections. Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Yan, maulang umaga sa inyong lahat. Aking sinampay ay indoor ngayon dahil walang tigil ang pag-ulan. Mag-iisang linggo na, no? Dito sa Sydney, walang sa ibang part ng Australia kung maulan din. Pero dito talaga, mag-iisang linggo na umuulan. Kahapon, medyo uminit. Pero saglit lang. Ayan. Wait. Okay. Ayan. Good morning again sa inyong lahat. Welcome back to my vlogs. Today is another day of kwentuhan naman tayo. Live sharing ng buhay dito sa Sydney, Australia. So, kamusta na po kayo? Anong ganap sa inyo? It's been a week since my last upload. Kasi, every week na lang din ako nakakapag-upload and nakapag-vlog kapag hindi busy. Kasi nga, full-time na po akong nag-work ngayon. Sinusulit natin yung mga natitirang buwan pa natin, natitirang mga araw pa natin dito sa Sydney, Australia. Hanggat hindi pa tayo nag-hello Philippines or nag-goodbye Australia, no? Yan, medyo mataas ang energy ko yata ngayon. Hindi ko alam din kung bakit. Nasobrahan yata ako sa kape. Pero siguro dahil masaya lang ako. And ito guys, gusto ko tong i-share sa inyo. Natutuwa lang ako kasi trabaho na ang lumalapit sa atin ngayon. Ang dami ko guys job offer ngayon. Pero tinanggihan ko. Lalo na tong isang offer sa akin ng isang jewelry company. Wow! Bali, ang nag-o-offer sa akin ng job ay yung mismong manager. Parang, I'm not sure kung area manager siya or regional manager siya. Pero itong trabaho na to guys, ay hindi ko naman to in-applyan. Ako yung tinawagan nila para dun sa trabaho. For paano ko ba nakilala yun? Ayun, parang dati kasi, nagtanong ako sa kanila. Di ba nag-work nga ako sa jewelry shop dati? And sa jewelry kasi, mga magkakakilala na yung mga ibang staff dyan, yung mga managers, magkakaibigan na dyan. Hindi man sila yung tipong magkakakompetensya kasi iba-iba naman yung market ng mga yan dati nagtanong ako kung may availability ba sa kanila noon ng full-time or part-time kasi nga yun ang hinahanap ko. And nag-work ako dun sa dating jewelry shop na pinagtrabahuhan ko, casual lang yun. Sayang naman, di ba, pwede akong mag-work full-time. Nung time na yun, wala pa. So, kinuha nung manager na to, yung number ko. Tapos, pinatala ako sa trabaho ko, guys. Pinantahan niya ako, kaya pala tumatawag sa akin. So, nung isang araw, sinilip niya ako, nandun ako sa work. Baka matsyempohan niya na ako ay naka-break. Yun, tama naman naka-break ako. So, yun, siguro mga 15 minutes kami nag-usap sa labas. Naka-break naman ako nun. May job offer nga daw sila sa akin. So, hindi ko na kailangan mag-apply. Sila na bahalang mag-process. Parang, send ko na lang yung resume ko sa kanya and sila na bahala. Ganun, sa HR. Tinanggihan ko and inopen up ko sa kanya about yung situation namin ngayon sa visa namin. And sabi niya sa akin na sayang nga daw, nakakalungkot kasi gusto pa naman nila akong maging part ng team. Kasi nung nag-ask ako noon kung may available job sa kanila, natuwa daw sila noon kasi kumbaga parang interested ako magtrabaho pa rin doon sa industry na yon at hindi nga din kasi madaling pumasok dyan. And ang dami mong kailangang aralin pagdating sa jewelry. Hindi naman siya basta-basta na magbebenta ka. Kailangan meron kang
product knowledge. And knowing jewelry is hindi naman siya basic. Kasi guys, hindi to basta-basta jewelry store. Malaking company to na nag-ooperate din sa ibang bansa. Kaya medyo flattered ako na nung kailangan nila ng tao, isa ako doon sa naisip nila. Tuting na wala pa naman akong profile sa kanila. Kilala lang nila ako na nagtatrabaho sa dating doon sa isang jewelry shop. And sabi niya, we need someone like you na may potential talaga. And alam ko na mas mag-grow ka dito sa amin. At sayang daw kasi na alam nila na kung gaano ako ka-hardworking, gaano ako ka-approachable pagdating sa customers, and kahit daw sa ibang tao, kahit nga daw sa kanila, napaka-genuine daw nung pag-approach ko sa kanila. Yun. At mga naging kasi yung ibang staff din doon, mga naging kabatian ko na, kakausap ko na paminsan-minsan sila, no. Kahit saan kami magkita, magkakakilala na kami. Yun, nakakatawa kasi in almost 2 years na pag-stay natin dito sa Australia, nagkaroon na tayo ng kahit pa paano maraming connections. And nung nag-start kasi akong mag-work sa retail within the mall, mas lumawak pa yung connections ko. Yung ibang nakakausap ko, minsan nakakasabay ko sa food court, nakakasabay ko sa toilet, ganyan. Nakakakwentuhan ko. Yung iba doon may mga ari pala ng store, yung iba doon managers na pala, di ba? Tapos exchange ko ng numbers, yung iba doon, pag meron nga daw opening sa kanila, edi sasabihan nila ako kasi gusto nila akong maging part ng team nila. So nakakatuwa, no? Na meron tayong mga nakakikilala, mga mababait na tao na willing to help pagdating sa trabaho. Sana no, kung nag-sponsor lang tong sa jewelry industry na to, sa retail industry, edi mas okay sana. Kasi hindi ganun eh. Hindi siya ganun. So, anyway, blessing pa rin yun na ito, meron tayong mga nakikilalang mga tao na katulad nila. So guys, pag nag-work kayo sa isang retail industry or sa mga shop sa mall, best thing to do is maging friendly kayo sa mga nakakasalamuhan yung tao doon. Maging genuine yung approach nyo. And ano lang, happy lang. Ayan. Huwag kayong matakot na makisalamuha, makipag-usap, lalo na sa ibang lahi. Huwag nyong i-close yung circle nyo sa mga puro Filipinos. Kasi tayo, Pinoy na tayo. Karamihan sa atin gusto, puro Filo lang din yung mga nakakasalamuha, nakakasama. Ayun. Ako naman, ang ginagawa ko is, ayokong i-close yung circle ko na puro Filo lang yung kasama ko. Gusto ko may iba din akong lahi nakakausap. Diba? Ayun. So, ito guys, bukod dito sa job offer nung sa jewelry company nga nito, bago itong trabaho ko ngayon, clothing industry naman siya. May kasabayan ako na na-hire dito. 1 week lang yung pag-itan nila na nag-send sa akin ng confirmation. Etong pinagtatrabahuhan ko ngayon, in-applyan ko talaga to. Pero yung isa namang shop ng mga high-end brands naman siya ng mga sunglasses, hindi ko talaga siya in-applyan. Inoferan lang ako ng manager na kung hindi pa ako magre-resign dun sa dating jewelry shop na pinagtatrabahuhan ko, meron silang casual job na available para 2 casual job sana yung papasukan ko. Pero bigla naman akong na-hire dito as full-time. So, pinili ko. Pero sayang kasi, alam nyo ba, parehas April 1 sana ako mag-start. Hindi na ako nakapag-start dun sa isa kasi nga conflict din dito. And okay lang naman sa kanila kung hindi naman ako natuloy sa kanila. Sabi ko, bigay na lang sa iba yung trabaho. Pero sayang talaga kasi may kontrata na may confirmation letter na kasabayan lang talaga nitong full-time ko. Di rin naman pwede na yung day off ko, doon ako mag-work sa kanila. Kasi wala na akong pahinga noon. Tapos, ang gusto rin sana nila ay parang at least 3 days, 4 days mag-work ako.
Kaso hindi talaga pwede. Tapos may tumatawag na naman sa akin, another clothing store, na tinanggihan ko na rin kasi sabi ko, committed na ako, hindi ko na-accept yung trabaho sa kanila. So, bigay na lang nila sa iba. Tapos may tumatawag na naman kung available daw ako to start ASAP. Sabi ko, hindi na rin. Dahil nga din dito sa work ko. And ayoko kasing umalis dito sa trabaho ko, kakaisang buwan ko pa lang. Tapos, di ko pa naman din sure kung magstay pa kami dito ni Ren. At least eto, sigurado na kung uwi man kami ni Ren ng Pinas, hanggang sa may expire visa ako, may trabaho ako kasi aware din naman sila sa status namin ngayon. Ayun, sayang no, sayang yung mga ganitong opportunity na kailangan ko talagang tanggihan. Sabi ko, mag-recommend na lang ako ng may mga kakilala ko naghahanap ng trabaho. Kung pwede kong ibigay yung contact numbers nila, ayun, bigay ko na lang. Tapos, sila na bahala kung i-hire nila or hindi. At least, kapag recommend. Pero nakakatakot din guys mag-recommend kasi, syempre, lalo na pag di ko talaga kilala yung i-recommend ko. So, hopefully, yung isang ni-recommend ko, makuha niya yung trabaho. Siya yung ma-hire kasi, hindi talaga ako makapag-commit. Gusto ko sana tong jewelry shop na to pero hindi talaga pwede. Naiiyak kasi ako. Sabi ko kasi sa kanya, pa-expire na yung visa namin soon, until August na lang. And we're not even sure kung magstay pa kami dito. Ayoko namang mag-resign dito sa trabaho ko ngayon para lang i-accept yung job offer nila sa akin. Tapos after few months, aalis din agad ako. So, sabi ko, sayang naman, 'di ba? So, better na, sa iba na lang nila i-offer kesa sa akin. Naintindihan naman daw nila. Pero nangihinayang siya. Nangihinayang siya na hindi ko ma-accept. Pero may pag-asa pa rin naman. Ayun nga, gaya nga sabi niya na once na okay na yung visa mo, let us know. Let me know, kami bahala sa'yo. Yun. So, yun lang guys. Thankful ako, grateful ako sa mga ganitong opportunity at lumawak din yung connections natin. So, guys, shout out pala dun sa mga bumabati sa akin na subscriber. Hindi ko po matandaan yung mga pangalan niya pero nagugulat ako minsan sa trabaho. Sasabihin, Ate Apo, hello. Di ba ikaw po yung nagmamalaga niyan? So, hindi ko naman na-expect na hindi naman tayo malaking channel, pero kahit pa paano, natatanda tayo ng iba, nakikilala tayo. Ayun. Thank you sa inyo. Salamat sa pagbate. Tapos, minsan hindi talaga ako natatao na nasa trabaho ko. So, yung conversation natin ay maikling-maikli lang. Dahil nga nasa work ako. So, yun lang guys. God bless everyone. Update na lang po tayo. See you on my next vlog. Ingat po kayo palagi. Mag-take tayo ng vitamins kasi malapit ng winter. Nag-uulan na. Hindi rin ako makabili ng mga winter clothes ngayon kasi nga hindi ko pa sure. Hindi pa namin sure. Pero hanggat walang July 1 may pag-asa pa tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Just be positive lang and always think that everything happens for a reason. Yun lang. God bless everyone. Bye!